Diyos, salamat. Nananatili ka. Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito na tayo po ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. At ako po si Brother Robert ng The Door of Faith Church Maranlig, dito po sa lugar ng Marinduque, sa pangunguna po ng aming pastor, Pastor Alex Riquentel. At kami po ay under ng District 2 sa pangunguna naman po ng aming pong pastora, Baby Masaredo, Quejada. So, kumusta po ang bawat isa? At isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. At iba-iba man po yung lugar natin, iba-iba yung oras na meron po tayo. At tayo po ay nagkakaisa na mag-aaral ng salita ng Diyos. So, amen. So, hello po sa mga bagong pasok. Blessed morning po. God bless. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at praise God po. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa na tayo po ay patuloy na nag-aaral at sumusubaybay sa pag-aaral po natin ng ating pong online devotion. Salamat po sa buhay ng bawat isa at bago po tayo magsimula, tayo po ay saglit na manalangin. Awa naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila. Lord, kayo Lord, patuloy naming pinapupurihan sa oras na ito. Tunay na kayo makapangyarihan, wala kayong katulad, O Diyos. Lord, tunay na kayo lang yung aming inaasahan. Kayo lang yung aming pinapupurihan sa oras na ito, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, Lord, kami, Lord, patuloy na lumalapit sa inyo. Samahan nyo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng inyong mga salita. At lubos po namin itong maunawaan. At patuloy po kayong magturo, kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo lang, Panginoon, ang mapapurihan at madakila sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, muli, magandang umaga po sa inyong lahat. At purihin po ang Diyos. Blessed morning. Ang ating pong sa umaga pong ito ay ang pag-aaralan po natin ay yung karaniwan po nating kinagawian o karaniwan nating mga nagiging reaksyon sa tuwing tayo po ay dumaranas sa mga pagsubok, mga problema, umaharap sa mga hamon sa buhay, o lalo't higit kapag tayo ay humaharap sa oras ng pangangailangan, o tayo ay gipit, o tayo po ay mayroon tayong gustong mangyari sa buhay po natin. Ano po yung mga karaniwan natin nagiging reaksyon? So, yan po yung pag-aaralan natin. So, tayo po ay makipagbukas sa aklat ng John chapter 6, verse 1 to 5. Ito po ay isang himala na ginawa ng Diyos na kung saan ay nagpakain po ang Panginoong Hesus sa pamamagitan lamang po ng tinapay, ng 5 tinapay at ng 2 isda. At ito po ay isang himala na ginawa ng Panginoon. Napakain niya po ang 5,000 mga tao, mga lalaki, at hindi pa po kasama dito yung bata at mga babae. So, basahin po natin ang kwento kung paano gumawa ang himala ng Panginoon. In John chapter 6, simula na po tayo sa 5. John chapter 6 verse 5. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Ulitin ko po, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po sa halagang 2 salaping pilak at tinapay, ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres, na isa sa kanyang mga alagad, kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang mga tao sa kanilang may humigit kumulang na 5,000 mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay, matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga taong nakaupo.
Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin ninyo ang mga lumabis ng di masayang. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Amen. Purihin po ang Diyos. So ito po ay isang kwento sa Biblia na kung saan nakaranas po ng kagipitan, karanas ng pangangailangan yung mga alagad o yung mga alagad po. So dumating yung point na na-corner na po sila. Napakarami po ng mga tao at hindi na nila alam kung saan po sila kukuha ng ipapakain. So meron pong pangangailangan dun sa tagpo na to. At dito po sila sinubok ng Diyos. Dito po sila tinest ng Lord. Di po ba sanay tayo na example lang po, di ba sanay po tayo na maghanda po. Sanay tayo lalo na kapag birthdayhan, kasalan o anniversary ng church natin, di ba? Lalo na po dito sa probinsya namin, talagang kapag naghanda po ay isang barangay yung ini-invite po talaga, pamilya-pamilya. So pinaghahandaan po natin talaga kung gaano karami yung ihahanda natin, kung gaano yung ipapakain natin sa mga tao. Pero kahit nakapaghanda po tayo, alam niyo po, yung mismong punong abala o yung mismong leader nila, ay panay tingin sa kaldero kung ano po yung kung mayroon pa kasya pa ba, kung okay pa ba yung ipapakain nila, kung kasya. At pag nakakita po tayo, napakarami pang dumarating, katulad po doon sa tagpo nung panahon ng ating Panginoong Yesus, marami pang dumarating. Talagang minsan nakakapag-worry pa, di ba? Nakakapag-worry po tayo. Tapos tingin tayo dun sa kaldero kung kakasya pa. Yun po ay napaghandaan natin, pero nagwo-worry pa rin po tayo. Pero dito po sa binasa natin na hindi po sila nakapaghanda. Meron lamang silang 5 tinapay na sibada at 3 isda at 2 isda. Kung tayo po kaya ang nasa kalagayan nila, ano po kaya ang magiging reaksyon natin? Ano po kaya yung magiging tugon natin doon sa pangangailangan na yun? Ano yung magiging yung reaksyon ng sarili po natin? I'm sure magpapanik po tayo. Na kahit nakasama na nila ang Panginoong Hesus, nag-worry pa din po sila. Nag-alinlangan sila sa kayang gawin ng Diyos. Nandun pa rin yung pag-worry nila kahit kasama na nila ang Panginoong Hesus. Nandun pa rin yung pag-worry nila kahit nakaranas na sila ng maraming himala ang ginawa ang Panginoon. Minsan, sa ating pong mga tao talaga, ilikas sa atin yung mag-alinlangan, magduda sa kayang gawin ng Diyos. Lalo na po kung tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, kagipitan, o may time na meron po tayong pangangailangan. Mapunta tayo sa isang sitwasyon na gusto nating makaalis, gusto na nating makalaya, pero sa tingin po natin, napaka-imposible pong mangyari. O meron tayong pangangailangan na gustong matugunan at hindi natin alam kung saan po tayo kukuha. Dito po sa binasa natin na kahit ang mga alagad ay nakaranas po ng ganitong mga bagay. Napakarami po ng mga tao. At hindi po nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain. Imposible po na talagang mapakain sila sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay. Kaya ang ginawa ng mga alagad is nagpanik po sila. Hindi nila alam, sinubok sila ng Panginoon. At hindi nila alam kung ano ang gagawin. Yung isa ay nagsabi na kahit pumili po tayo ng 200 salaping pilak, hindi pa rin po yung sasapat. Sabi naman ni Andres is talagang meron lamang ditong kaunting pagkain. Alam niyo po, ganyan tayo minsan humarap sa pagsubok. Lalo na sa oras ng pangangailangan, kagipitan, nag-aalala po agad tayo. Nag-iisip agad tayo kung saan tayo kukuha. Nag-iisip agad tayo nung ganong mga bagay. Sa oras pong ito, ano po yung mga bagay na nagpapa-worry po sa atin? Saan po tayo nagwo-worry? Saang aspeto tayo ng buhay natin nag-aalala?
Ito ba ay tungkol sa future natin? Niisip natin yung magiging buhay po natin sa hinaharap. Iniisip natin paano tayo pagtanda natin, sino mag-aalaga, anong mangyayari sa buhay natin. 'Di ba? Ganun yung ganung mga bagay po minsan yung iniisip natin, or maring iniisip po natin yung future ng mga anak po natin. Lalo na po na katulad ko na nagsisimula po sa pagpapalaki ng mga anak. Talaga pong napakarami pong iniisip, napakarami pong pwedeng isipin at alalahanin o mag-worry sa pagpapalaki ng mga bata. Or katulad ng mga alagad na meron silang pangangailangan na hindi nila alam kung saan po sila kukuha. Maaring tayo ay may pangangailangan at hindi natin alam kung paano matutugunan. O maaring ito ay pinansyal na pangangailangan po. Pero isa lang ang sinasabi ng Diyos, ang kapayapaan. Ang kapayapaan sa puso natin, kapayapaan sa isip po natin, sa buhay po natin, na huwag po tayong mag-alinlangan sa kayang gawin ng Diyos. At huwag tayong makinig po sa bulong ng kaaway. Ang sabi po sa John, kung babasahin po natin, ang John chapter 14 verse 27. John chapter 14 verse 27. Ang ganda po ng sinabi ng Panginoon dito. Ang sabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ulitin ko po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen? Napakaganda po. Iba yung kapayapaan daw na binibigay ng mundo sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos. Sabi doon, huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag. Huwag tayong matakot. Alam niyo po, kung yung tiwala natin sa Panginoon, buo yung pananampalataya natin sa Diyos, meron po tayong kapayapaan. Meron pong tayong peace sa buhay po natin. At yun po ang nais ng Diyos. Magtiwala po tayo ay sa Kanya. Hanggat nasa Diyos po tayo, hanggat nasa tama yung landas na dinaraanan natin at ayon sa kalooban ng Diyos yung mga ginagawa natin, tandaan po natin hanggat nasa Diyos tayo, hanggat nagtatapat tayo sa Diyos, wala po tayong dapat ipag-alala. Wala po tayong dapat ipag-alala. Huwag tayong maniwala sa mga bulong ng kaaway o ng Satanas. Ipapaisip yan ng kung ano-ano para lalo tayong mag-worry, para iligaw tayo. Huwag din tayong gumawa ng mga bagay ng ganang sa sarili po natin. Lahat ipagkatiwala po natin ay sa Diyos at sa Kanya po tayo magtiwala. Sabi ng Panginoon, ako ang magbibigay sa iyo ng pangangailangan. Sabi ba, God is a provider. So, wala po tayong dapat ipag-alala. Ang Diyos ang kapayapaan. Sabi ng Diyos, ako ang magbibigay sa iyo ng mga pangangailangan. Higit pa sa iyong iniisip. So, katulad ng ginawa ni Jesus ng Panginoong Jesus doon sa humigit kumulang 5,000 mga tao, napakain niya po ito at nabusog po at sumobra pa. Tandaan po natin, sumobra pa po. Labis pa. At napakain po niya sa pamagitan ng 5 tinapay at ng 2 isda. Nagawa po yun ng Panginoon at kaya rin ibigay ng Diyos yung pangangailangan po ng bawat isa sa atin. Kaya ng Diyos na punuan yung pangangailangan mo. Kayang ibigay ng Diyos yung kakulangan natin. Nagawa ng Diyos yun nung panahon ng mga alagad at kaya rin gawin ng Diyos sa panahon po natin.
Kaya ng Diyos na paramihin ang pagpapala na ibinigay sa atin. Higit pa po sa araw ngayon. Higit pa, lalo't higit. At lalo't higit at sapat sa araw po ng bukas. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala. Hindi po tayo magkukulang at higit sa lahat, hindi po tayo mauubusan. Patotoo ko lang po sa buhay po namin. Meron po kaming maliit na business, yung withdrawan. At nag-start po kami nung nakaraan at kinakailangan po may mag-withdraw man lang dun sa amin po. At tinarget po namin itong 4-piece. Pumunta po kami sa DSWD at hiniling po namin na makapag-withdraw man lang sa amin yung sa barangay po namin. At sabi ng DSWD, meron na po silang kausap. At meron na silang kausap dito sa lugar namin. At inakailang beses po kaming balik sa kanila, maraming beses kaming bumalik, pero ganun pa rin po yung sinasabi. At nakalipas lang po ng ilang linggo, tumawag po sila sa amin. Ang binigay po sa amin is 5 barangay. So, ang hinihiling lang po namin na 1 barangay, pero ang binigay ng Diyos ay 5 barangay. Inisip namin na kami lumapit sa kung sino-sino, kung kani-kanino. Pero sabi namin, Lord, magpipray lang tayo, ibibigay yan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos yung 5 barangay. Ang nakaya lang po namin is 2. So, ganun po talaga magbigay ang Panginoon. Sobra-sobra po. Talagang hindi mo pa kakayanin. Basta't magtiwala at lumapit lang po talaga tayo ay sa Panginoon. Amen? So, yung ginawa ng Diyos na himala dun sa binasa natin, kayang-kaya rin ng Diyos na gawin sa bawat isa po sa atin. Huwag lang po tayong mag-alinlangan sa kayang gawin ng Diyos. Amen? So, tiyak na pupunuin at ibibigay ng Diyos yung pangangailangan po natin. Sobra pa. So, anuman yung mga pinapaalala natin, pinag-aalala natin ngayon, ipagkatiwala po natin ay sa Diyos. Anuman yung kabalisahan natin ngayon, o hindi man natin alam yung gagawin, hindi natin alam kung saan tayo kukuha sa mga pangangailangan natin, ipagkatiwala po natin ay sa Diyos. Dahil siya ang magpupuno ng ating pangangailangan. Alam niyo po, minsan kasi, ang pinagtatrabahuhan po natin ay yung blessing. Kaya tayo nagtatrabaho dahil dun sa blessing. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil dun sa blessing. Nagpo-focus po tayo dun sa mga bagay na kayang ibigay na yung mga blessing. Kaya minsan, wala pong kapunuan. Pero kung magtatrabahuhan po natin yung pagtatapat natin sa Panginoon, sigurado, sobra-sobra ang ibibigay sa atin ng Diyos. So, isa sa magandang bagay na ginawa ng Panginoon po dito sa binasa natin, alam niyo po yung mga tao na andun sa pangangaral ng Panginoon, hindi hinayaan ng Diyos na umuwi ng gutom. Kundi busog sila. Biruin niyo po, pati siguro yung mga nakikiosyoso that time is talagang nabusog na din. Dahil sobra-sobra pa, baka yung iba is nag-Sharon pa. Ganon magpuno ang Diyos sa pangangailangan natin. Ganon magpala ang Panginoon. Opo, likas sa ating mga tao ang mag-isip ng mga kung ano-ano. Mga bagay na nagpapabigat sa ating isipan sa sitwasyon na meron po tayo. Pero kung hindi po tayo mag-aalinlangan sa kayang gawin ng Diyos, tiyak na mararanasan natin yung kalikasan ng Diyos, yung kayang gawin ng Diyos. Mararanasan po natin kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Ang kaparaanan ng Diyos ay higit pa sa kaparaanan po natin. Ngaaring sa oras pong ito ay nakakaranas tayo ng kabigatan, kalungkutan, kakulangan, o may mga mabigat po tayong pinagdadaanan na nagdudulot po sa atin ng pag-aalinlangan at nawawalan tayo ng pag-asa. Naaring may mga nilapitan na tayong mga tao, ginawa na tayong mga paraan, o may mga paraan tayong ginawa na, pero ganun pa rin po. Pero parang kulang pa rin po. Sabi nga po doon sa binasa natin kanina, ang kapayapaan na ibinigay ng Diyos ay iba sa kapayapaan
na ibinibigay ng mundo. Kung sa mundo po tayo lalapit, iba po yun. Walang kapayapaan yun. Pero kung sa Diyos, kapayapaan ang mumula sa Panginoon ang mararanasan po natin. Ang gawin lang po natin is lumapit tayo sa Panginoon at hindi niya po tayo bibiguin. Ang sabi po sa Filipos chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, sa Kanya lang po talaga tayo lumapit. Bakit tayo nakakaranas minsan ng kakulangan? Minsan, ito laging tanong natin, bakit ba tayo nakakaranas lagi ng mga pagsubok o kakulangan? Sabihin natin, mga pangangailangan. So, balikan po natin yung verse 6. Ano po yung sinabi ng Diyos sa verse 6? Verse 6. Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sabi po doon, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Gusto lang ng Diyos na subukin kung ano ang ating gagawin. Pero ang totoo, alam na po ng Diyos ang kanyang gagawin. Diba? Bago pa lang po natin maranasan yung mga pagsubok na nararanasan natin, alam na ng Diyos kung ano po ang kanyang gagawin. Alam na ng Diyos yung pangangailangan po natin. Alam na ng Diyos kung paano tayo makakaalis sa sitwasyon na meron po tayo. Kaya ng Diyos na gawin po yung mga imposibleng bagay na sa isip po natin. Kaya sa Diyos lang po tayo talaga lumapit at magtiwala. Dahil alam ng Diyos ang kanyang gagawin. Patuloy lang tayong magpagamit sa Panginoon. Sa kabila ng mga bagay na nararanasan natin, magpatuloy lang po tayo. Yun po yung napakagandang bagay na dapat po nating tandaan. Alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Kaya kung tayo man po ay naguguluhan sa oras na ito, nagtatanong ano yung gagawin natin, ano yung mga bagay na dapat nating gawin, tandaan po natin, alam na ng Diyos ang kanyang gagawin. Kaya napakahalaga po na sa Kanya lang po tayo lumapit. Sa Kanya lang po tayo magtiwala ng buong puso. Naasahan po natin na Siya lang po ang gagawa at mararanasan natin yung Kanyang mga pangako. Amen? So, purihin po ang Diyos sa umagang ito. At katulad din po, meron pong isang karakter dito, yung bata. So, katulad ng bata, ibinigay sa Panginoon yung 5 tinapay at yung isda upang ipagamit sa Panginoon yung blessing. At naging blessing po yun. Yun po yung naging paraan para magawa yung himala ng Panginoon. Ang bagay ng magandang ginawa doon, ibinigay ng mga bata, na sa halip na sila na yung kakain lang ng tinapay, ibinigay pa rin po nila yung isda at yung tinapay. Kaya kung ano man yung meron po tayo, ibigay po natin yan sa Panginoon. Ipagamit po natin yan sa Diyos. Huwag na po nating itago, ito sakto lang sa akin, Lord, gipit ako ngayon, kaya ito lang yung meron ako at hindi ko na ito pwedeng gamitin. Ipagamit po natin yan sa Panginoon. At sigurado, gagawa ang Diyos ng himala. Amen? Patuloy lang po tayo na sa Diyos magtiwala. Ano man yung sitwasyon na mahirap, na meron tayo, mahirap man yan, kayang-kaya po yan ng Diyos. Sa Diyos lang po tayo magtiwala. At ibigay po natin sa Panginoon kung anong meron tayo. Ipagamit po natin yan. At yan po yung magiging daan ng blessing. At mararanasan po natin yung pagpapala na mula sa Panginoon. Dahil alam na po ng Diyos ang kanyang gagawin. Amen? Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At tayo po ay saglit na manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan na dakila sa lahat, kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit sa oras na ito, Lord. Salamat sa inyong mga salita na kailangan na sa inyo lang kami magtiwala, sa inyo lang kami lumapit, Panginoon.
at mararanasan po namin yung himala na kaya niyong gawin sa buhay po namin. Lord, pinagpipray po namin anuman yung sitwasyon na meron ng bawat isa, anuman yung mga pangangailangan namin, anuman yung mga kung kami dumaranas ng kagipitan financially o anumang mga problema na nararanasan namin, Panginoon, hayaan namin hayaan niyo, Panginoon, na kami sa inyo magtiwala, O Diyos, na kayo yung gagawa, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na nararanasan po namin. Lord, dahil alam niyo na po, Panginoon, yung gagawin niyo, alam niyo na po, Panginoon, yung solusyon sa problema ang amin pong nararanasan. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon, at anuman, Lord, ang gawa ng kaaway, Lord, para linlangin ang bawat isa. Ito po'y aming sinasaway sa pangalan ng Panginoong Hesus. At hayaan niyo, Panginoon, na kami buong magtiwala sa inyo lang, Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy niyo pong samahan kami sa araw na ito. Sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat po ng aming pupuntahan, Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan. At maging pagpapala, Panginoon, kami sa iba. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo lang, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen po. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At God bless po. At maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon. God bless you po.